O eto na, umaalingaw-ngaw ang kwento na mawawala na raw po sa Himpapawid ang programang Will to Win. Let's go! Eto na, umaalingaw-ngaw ang kwento na mawawala na raw po sa Himpapawid ang programang Will to Win ni Willie Revillame. Ano yung una mong reaction nung marinig mo yung kwento? Naku, mukhang napanood niya yung ating balita, ibinalitang hula. Diba? Nasa sa atin nagsimula yun. Na doon, kumalat ng kumalat. Sinundan ng mga vloggers. Correct. Na meron pang nagsabi na yung 3 taon niyang kontrata magiging 6 months na lang. Kaya sabi bago mag-Disyembre, di ba? Ganun. Ikaw, ano nararamdaman mo? Naku, nung una ko marinig yan, hindi ako naniniwala. Kasi parang may, ang tawag ito, may umaano sa tainga ko. Na, may bumubulong? May bumubulong na ibang show ang makakancel. Ay! Oo, kasi ang nakalagay doon kasi na-cancel, tapos may sabi show TV. Di ba? Parang ganun ang ano nila eh. Ba't para namang hubal yan? Cancel, show, TV. Oo, ibig sabihin isang show daw sa telebisyon ang makakancel. So ang hula mo, hindi yung kay Willie? Hindi yung kay Willie. Bakit? Ba't hindi mo inisip na yung kay Willie Revillame Kasi mawawala? kaopisa lang, pagkatapos iba nung una, 1.5 hour lang yung oras Hours, niya. oo. Tapos ang bandang huli, dinagdagan, naging 2 hours na yung ano niya. Kaya sabi ko, paano mawawala ito eh? Imbis na bawasan nga ng oras, dinagdagan. Ang ipinost nung sinabing mawawala na ang show ni Willie, mababang masyado ang rating, Yun. kakaunti ang commercials. Pero nakikita naman natin talaga, marami naman siyang commercials. Marami pong pakalastas. Yung rating, sabi nga niya wag na raw pansinin yung rating. Ang mahalaga, nakatutulong siya, nagbibigay siya ng kinabukasan at pag-asa sa ating mga kababayan, di ba? Tama. Pero alam niyo po mga kachika, kung totoo po, ipagpalagay na natin na totoo nga na mawawala na po ang programa ni Willie Revillame sa TV5, sa Media Quest. Gusto ko pong sabihin na isa ako sa mga unang-unang makakaalam. Di ba? Kasi nakakausap ko naman po ang kanyang mga immediate boss. Nakakausap po si Ate Sienna Olaso at saka syempre, di ba, si Tita Jane Pasas. Maaaring makarating sa akin yan ng malinaw kasi 3 taon po yung kontrata. Bakit biglang 6 na buwan lang mawawala na? In fairness, wala pong katotohanan yun. Pero ang alam ko, siya ay sinabihan ng kanyang mga immediate boss na dapat tumutok lang siya sa kanyang pag-host. Katulad ng unang sinabi ni Ate Sienna Olaso, di ba? Ang sabi sa kanya, don't mind na lang the other kuha ng show. We'll take care of that. All you have to do is to host. Yun ang sabi. Kami nang bahala dyan. Ganon. Kaso, alam ko po kung bakit napabalita na mawawala ang show ni Willie. Ano na lang to siguro yung inis sa kanya nitong mga naglabas ng balita. Dahil umuusbong na naman yung dati niyang ugali na nagagalit sa ere. Oo, yung pagka-temperamental niya. Pero ngayon, in fairness makikita mo nagtitimpis, Kuya Will. Kasi nga, nasabihin na siya ng mga boss, di ba? Hindi po pwede yun. Yung dating ugali, itinatapon yan kung hindi makakaganda sa kanyang programa. Tama. At hindi po pwedeng, ito na ako talaga Hindi pwede yun. Iisa ka. Dapat ikaw ang makibagay sa dami ng mga kasama mo. Di ba? Kaya ang emotion niya kasi hindi yung mapigil. Palaging nandun. Di ba ang pinakamahirap nating kalaban sarili natin? Kapag nagpatalo tayo sa ating sarili, walang mangyayari sa atin. At dapat iisipin ni Willie na kung meron siyang pinangangalagaan na programa, may kahihiyan ang mga tao na ipinapahiya niya sa ere. Yun. Di ba? Yun talaga sa alang-alang niya lagi. Pag sumasalang na siya sa telebisyon. In fairness, marami nakakapansin, pati mga kaibigan, Romel, pero will to win. Timping-timpis Kuya Will. Yan. Kasi nga, tagal-tagal nyo na dito, hindi nyo pa alam yung chu, bla bla bla, dak, diba? Kailangan lang baguhin ang pinaiiral na ugali dati na pinansin sa kanya para na maulit pa yung mga alingas-ngas. Correct. May iwasan na rin ng bash kay Kuya Will. Pero may napupuna ba kayo ngayon? Ano yun? Na parang yung, ako sa dami kong nababasa, mga dyaryo, tabloid, at saka sa mga vlogs. Parang hindi na naglalabas ngayon ng mga rating. Hindi katulad nung una na ito ang rating ng ganito. Hindi, meron pa rin. Nakakapanood ako Yung mga Kahit You Eat Bulaga at saka Showtime. Meron din yan. Meron Family Feud at saka yung kay Willie. Lalo yung kay Coco Martin. Winasak niya ang sarili niyang marka. Record. Diba? In fairness. Coco Martin, pinadapa si Alden, si Chuchu, si Chuchu, ganon. Yung batang Quiapo, diba? At pulang araw. Pulang araw ang sinubsob. Diba? Ay nako, basta ang mahalaga po, may choice na po ngayon ang manunood. Kung saan tayo masaya, tayo po ang nagbabayad ng ating kuryente. Mahalaga po ang ating oras, huwag natin sayangin sa ayaw natin. Yun lang. Diba? Okay, syempre po, mga kachika, alam po namin na hindi pa rin kayo humihiwalay sa isyong kinasasangkutan ni Sandro Mulak at sina Dode Cruz at Jojo Nones. Ako, may suntok sa dibdib ko yung nalaman ko na pagkatapos ng Senate hearing, yung pangalawang hearing na dumalo si Jojo at saka si Dode, na ospital si Dode Cruz. Kasi tumaas ang BP niya, tsaka alam mo yung kailangan natin talagang inaalagaan ang ating mental health. Hindi po ganun kasimple ang humarap ka sa Senado at tanong
tanungin ka ng maraming senador Senador, at ng mga taga-NBI at kung ano-ano pa tungkol sa kasong ito. Hindi ganun kasimple yun. Nakita mo yung, di ba binanggit ko na yung iBags ni Dode, Na alam na talagang alam mo. gumagapang. Alam mo na, hindi nakakatulog, Balisa. hindi masyadong nakakakain, inaalala niya yung kaso. At natural lamang po yun. Sabi ko nga, hindi po ito simpleng kaso. Di ba? Correct. Ang harassment po na bintang ay hindi madaling tanggapin. At ayon sa kanilang kampo, ayon sa source ko to pinarating sa akin, parang meron silang binanggit na nag-gang up sila sa Senado. Parang pinagkaisahan. Daw si Senador Jingoy Estrada, Senador Bong Revilla Jr. at saka si Senador Robin Padilla bilang siya ang head ng committee. Kasi yung sinabi ni Senador Bong na nakita ko yung bata, and if you were to ask me, in my eyes, sa mata ko, totoo ang kanyang sinasabi. Alam mo kasi yung mga ganyan na katwiran, pag pinag-ipon-ipon, makaka-apekto yan sa piskalya. Oo nga, Nay. Alam mo, parang double jeopardy kasi ito nangyayari. Di ba? Ano, tsaka hindi pa man po ay nahuhusgahan na Oo. trial by publicity. Correct. Bakit hindi na lang hintayin, sabi nila, na ihain talaga ni Sandro Mulak yung formal niyang complaint sa piskalya. At pag nakita yung merito, sasampa. Kapag wala ng katotohanan at kulang sa ebidensya, madidismiss. Oo. Ganon. Pero hindi kasi naunahan kasi ipino sa mga mukha nila, ang mga pangalan nila. Kaya syempre, ang mga tao, hindi na natin mapipigilan ang mga ano. Ay, pero alam mo, in fairness, kay Nino Mulak at saka kay Sandro, sila pa ang nakiusap nung makipagkita sila sa GMA7 na kung maaari, wag mo nang banggitin ang pangalan, pati ang mga detalye. Ay, oo, in fairness, di ba? Kaya lang, may mga nakalusot, di ba? Correct. Ayan, tapos may mga nag-ano pa na, ginagamit-gamit niyo pa ang pangalan ng Diyos. Oo. Alam niyo naman kung ano ang nangyari, parang ganon. Diba? Ito yung, siguro yung kanilang mga pamilya ngayon, talagang aligagang-aligaga, hindi malaman kung ano ang gagawin. Napakasakit makakita ng miyembro ng pamilya na dumadaan sa ganyang paghamon. Siyempre, Di ba? affected yung pamilya. Apektado ngayon. silang Grabe, lahat. oo. Apektado silang lahat yan. At saka alam mo, pagka ikaw humarap ka sa mga ganyan mga senator, yung kaba mo hindi nawawala. Simula pag alis mo sa bahay, pagsakay ng sakit, pagdating mo dun sa lugar na kung saan ka imbestigan, ang kaba mo nandun pa rin. Tsaka ayaw mo magsalita dahil baka mamaya ma-incriminate ka on the ground. Oo, diba? Baka magkamali ka at baka magamit palaban sa iyo. Yun, oo. At Diba? saka ang nakakatakot pa yung buong Pilipinas. Ay, Alam mo, oo. no? Buong mundo. Buong mundo. Dapat nasa YouTube na rin yun, dire-diretso. Oo, diba? pati mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng buong mundo nakatutok, Mm, alam correct. yung issue. Kaya napakatindi po talaga. Tayo man ang lumugar, kina Jojo Nones at Dode Cruz, kami po ay nakakaramdam ng kung anong kanilang pinagdadaanan ngayon. Ang kanilang hiling lang, habang hindi pa naman sila nahuhusgahan ng piskalya, ng husgado, sana yung ating mga salita na hindi maganda laban sa kanila, huwag naman. Oo. Kasi tawagin sila matakaw sa laman. Oo, Di ba? Grabe yun. Kaya nga lalo silang nasasaktan na, ano mo yun, yung parang di ba sa katulad na si Antonina, wala pa man din. Di ba man din napatunayan na nagkasala na kami agad sa mata ninyong lahat. Makasalanan na kami agad Oo. sa inyong pananaw. Correct. Parang Oo. ganon. Kaya hintayin po natin. Kami pare-pareho po silang kasama namin sa industriya. Kaya dapat talaga ay, sabi nga ng GMA7, ito ay kanilang huhusgahan nang wala silang kinakampihan, walang kinikilingan. Oo, at walang Yun. pinoprotekta. Oo, tama. Kakantahan mo ba si Dode at saka si Jojo? Si Sandro o si Nino? Oo, nang problema sila. Kapag kinanta mo, baka lalo Pero ka problema. bigyan mo ng lakas ng loob. Kasi problemado sila ngayon. Hindi nila alam kung paano nila haharapin ito. Pero alam mo, naalala ko lang yung mga pelikula ba ni Charles Bronson ba rin? Oo. Yung pangahuling salita niya. Death Wish? Ano, yung 1 unto hanggang 4. Yung mahuling salita niya sinasabi doon na nga, di ba? Parang huwag ka magsalita dahil against you. Yung parang gano'n yung ang salita mo. ang salita mo magiging Yun nga laban yan, mo. yung incrimination on the Ayun. ground. Huwag na huwag ka nang magsasalita dahil baka mamaya magamit pa laban sa iyo. Ayun. Kaya nga. At yun naman ang dahilan kung bakit naman hindi rin sila nagsasalita na kung maaari, sila lamang magkausap ng mga senador. Ayun, tama, Di ba? tama. Yun yun eh. Lalo pa yan, nararamdaman nila na parang napagkaisahan sila. Yung gang up na sinasabi, parang pinagkaisahan. Ay, ganun. Hindi naman siguro pinagkaisahan, nagkataon lang na yung tema ng pagtatanong ay parang tumuturo agad sa kanila. Di ba? Nakahirap. Ay, nako. Kung saan kaya napakahirap. makakarating ang kaso ito. Malayo ang lalakarin nito, tatakbuhin nito. Hindi natin alam kung kailan ito magwawakas at saan magwawakas. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.